So, hindi ko na alam. Galit sila kung makipag-usap ako sa tao. Galit sila pag pumunta ako doon sa kanila. Hindi ko na rin alam. Kailangan ko ba magpaalam? Kakain na ako? Aalis na ako? Hindi ko na sila maintindihan. So, Next question, Kat Domingo, ABS-CBN. Ma'am, still on this topic, mayroon pong ibang mga political analysts who are saying that who are accusing you of using your visit to Naga as a diversionary tactic, allegedly, doon sa mga intrigue sa inyo sa House of Representatives, particularly the budget hearing. Your defense to this, ma'am? Unang-una, ang diversionary tactic, walk the dog nga sinabi ko noon na ginagawa is yung pag-atake sa akin. Nakita nyo, wala na tayong pinag-uusapan patungkol sa bansa, kundi si Sara Duterte. At hindi na natin napapag-usapan ang kahirapan, ang kagutuman, ang kawalan ng internet, walang internet connectivity sa iba't ibang lugar, kuryente na mahal, kuryente na hindi reliable ang supply. Ang daming problema ng bansang ito. Pero hindi na pag-usapan dahil pinapag-usapan natin si Inday Sara Duterte. Pero wala namang problema sa akin yon. Kaya ko naman sagutin yan lahat kasi alam ko naman wala akong ginawang mali. So kahit anong pang itapon nila, masasagot ko yan. So, hindi ko na sila actually maintindihan. Pumupunta ako doon sa kanila, nagagalit sila. Pag pumupunta ako sa ibang lugar para kausapin ng mga tao, nagagalit sila. Yan yung sinabi ko kagabi doon sa bahay namin. Hindi ko na maintindihan. Galit sila sa lahat ng ginagawa ko. Kausapin ko yung multisectoral groups, nagagalit sila, diversionary tactic. Hindi ko naman inimbento yung fiesta ng Peña Francia doon. Talaga namang totoong merong centennial coronation mass ng Our Lady of Peña Francia. At inimbita ako doon. Sinabi ng kaibigan ko, gusto niyo bang, because this is a milestone, it is historical, gusto mo bang sumali sa misa para alam mo kung anong ginagawa ng mga locals at paano ano yung klase yung devotion ng mga tao sa ina. So sabi ko, oo. And then, syempre, may kaibigan naman ako sa Naga. May mga kaibigan ako sa Naga. So binisita ko sila. Kasama nung aking pagpunta doon. And syempre, nandoon na kami. Malapit na ang daet. Sabi ko sa mga kaibigan ko sa daet, magkita tayo. And then pagdating ko ng Kinsons, pumunta si Mayor sa akin, sabi niya, meron kaming Takbuan Festival na nangyayari ngayong week na ito, doon sa kanila, Takbuan Festival. Apparently, ito yung festival ng birthday ni Wenceslao Vinsons. So, masaya ako na nagkadugtong-dugtong yung mga schedule na kung saan meron akong mga natutunan at meron akong mga nakausap na mga tao. Ang hindi ko lang nagawa doon, hinabol ko, inattempt ko habulin yung OVP Satellite Office sa Legazpi. Kasi meron kaming mga concerns na gusto ko kausapin sila doon. Pero pagdating ko kasi sa Legazpi, 5:30, nagsarado na yung opisina. Ayoko rin naman mag-antay yung mga tao. So, hindi ko naabutan yon. Yun ang hindi ko nagawa sa itinerary ko doon sa Bicol region. So, hindi ko na alam. Galit sila kung makipag-usap ako sa tao. Galit sila pag pumunta ako doon sa kanila. Hindi ko na rin alam. Kailangan ko ba magpaalam? Kakain na ako? Aalis na ako? Hindi ko na sila maintindihan. So, kailangan ko rin siguro magpaalam sa kanila kasi pupunta akong Cordillera sa susunod na mga araw para lang malaman na nila. Pupunta po ako sa Cordillera
kasi merong isang senior citizen na babae doon na naghahanap sa akin. Gusto daw niya ako kausapin. So, magpapaalam po sa inyong lahat. Follow up. Other topic? Follow up because red. Ma'am, confirm lang po, ma'am, kasi may isang online news website, Politico. Paki-confirm lang po to if it's true or not. Si Rex Anthony Villegas daw po, yung sinasabi po ba ninyong kaibigan? Hindi ko alam kung nagsalita si Asek Villegas. Hindi ko, sorry, I have no information right now kung ano yung sinabi ni Asek Villegas. Siya daw po yung ina-identify na Bicolano friend na nag-broker sa meet ninyo with former Vice President Lenny Robredo. Oo. Siguro ang tamang ano dyan is tanungin diretso si Asek Rex Villegas. Other matters? From our friends from the Foreign Correspondent Association of the Philippines, Mr. Ken Sasaki, Japanese News Bureau. Good afternoon, ma'am. Hello. You understand Tagalog? Not so much. No? So sorry. So, how did you understand my answers earlier? Sorry. Just It's Go ahead. okay. Go ahead, Sasaki-san. Oh, I love Japan. thank you. It's my favorite country in the world. Yes. Next to the Philippines, because the Philippines is given already because I live here and this is where I'll die. But countries to visit, number 1, Japan. I also love your country. Thank you. You should visit Calaguas. Yes, I did. Beautiful. I did. I love Oh, it. you did? You've been there? Yes. Oh, so beautiful. Yes. I've never seen any beach as beautiful as Calaguas. Go ahead, Sasaki-san. Yes, sorry. Sorry. Recently, your father publicly said that from one family, one president is enough. Do you agree with this? One family, one president. Well, if there is a law, then we should follow the law I think this is in relation to family dynasties of people running for offices in government. If there is a law, we will follow the law. I have no problem. I've always said that my dream was to become a pediatrician, a doctor. My dream was not to become a mayor, a vice president, or a president. So I don't have problems with not becoming president of the Philippines. I talked to my friend in Cambodia, and I learned that they have a 16 million population. I said, I'll run for president in Cambodia. It's easier. It's just 16 million. And hopefully additional. So how do you think about the current president, who is the second from one family? Well, there is no law prohibiting family members of former presidents running for president. So when he ran, he was well within his right to run for president. Thank you. Thank you. Next question. Solid.